Welcome back to the program Power to Unite with Elvira. Kung napanood po ninyo a few weeks ago, kung saan pinicture natin yung mga nanalo po dito sa Video Festival for Children, kung saan we conducted video workshop dito sa Popayos the 12. Nakita natin itong Catholic Center has been our venue for the past few weeks at this coming week also, kung saan different school who participated during the media literacy, kung saan umiikot kami sa Luzon, Visaya, Mindanao. We really give them a chance to send good students to showcase their hidden talent, their skill, at kanilang creativity. Napakaganda po ang team natin this coming year na gagawin po sa Indonesia, sa Jakarta, this coming 2027, where the theme was really about Hear My Voice. So yung first conduct natin a week ago, napakita natin ang guest natin from San Francisco Elementary High School and also Commonwealth Elementary High School also sa Quezon City Public School, pero they really showcase their talent. Kahit public school po, napakita ng gilas itong mga bata, and we are really very happy na we really offer them a chance to tell us their story, to tell us what is happening around the world. So, kailangan, hindi na pwede natin i-set aside just because they are just kid from 9 to 17 years old. Ibig sabihin, tayo magdidictate sa kanila how their life should be. Hindi na po uso ngayon yan. Kundi, it's about time we listen to them. Ano nangyayari sa mundo nila? Bakit kailangan magsalita sila? Gusto namin ngayon ipakilala na kagilas-gilas din yung angking talino ng mga bata. Sila ang next generation leader. Sana ituloy-tuloy nila sa tulong ng kanilang magulang at kanilang teacher na magkaroon ng values. Yan pong kailangan ng ating bansa. If we want to have a change, listen to these kids. Kung bakit sila nanalo, bakit natin sila ini-interview, because we have to learn from them. Kung sino sila, siya po ang abangan nyo sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Because they are young, we tend to dismiss their thoughts. We take their ideas for granted, lapping off their dreams as mere child's play. Most of the time, we overlook their potential to make a difference as we drown out their voices with grown-up noise and insist that they follow the grown-up way. Power to Unite with Elvira strongly believes that the children are the hope for humanity's future, and as adults, we have the very important task to guide them towards what is right and what is good. That is why we support an activist endeavor to harness the talent and skill of our younger generation in using their gadget through the Cinebata Video Workshop this year with the theme Hear My Voice. The workshop had become great venues for children, not only to develop their potential in video storytelling, but they also get to enjoy meaningful encounters as they mingle and share ideas with their peers, despite having different backgrounds. The workshop will also give them a chance to be exposed on an international stage and participate in the 6th Southeast Asia Video Festival for Children to be held in Indonesia in 2027. They may be young and innocent, but if we stop for a while and listen, we will discover that their simple words hold deeper meanings of love and kindness, friendship and unity, compassion and harmony. We must not try to silence tomorrow. While it is still learning to speak today, the best way to encourage dreams that are still learning how to bloom is for us to pause our adult rush and noise and listen when they say, "Hear my voice." Congratulations, no? Ang dami niyong hakot na award para kayo na sa Catholic Mass Media, sa Star Award, no? We never expected na
talagang you will prove yourself na dapat kayong maging leader sa generation ninyo, di ba? Ngayon, hawak ko dito yung award, 7 awards ang nakuha nyo, di ba? Kayo ang age 9 to 10, no? So, gusto natin, introduce yourself, tell us who you are, how old are you, anong school, anong grade, no? Bago ko kayo tanungin kung bakit nagawa ninyo ito, okay? Start from you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Irish P. Laurente, taga P. Bernardo po ako, and ang grade ko po ay grade 3. And yung age ko po is 9. 9 years old. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Alicia Sumaira A. Bolon. Ako po ay taga P. Bernardo Elementary School sa Cubao. Ako po ay 10 taong gulang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Alana Calista El Faltado, 10 taong gulang at taga P. Bernardo, grade 5 po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Aiden Mateo Morales. Ako po ay 9 years old at ako po ay grade 2. Ako ay taga Ponciano Bernardo Elementary School. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Derek Lawrence Mendoza mula sa Ponciano Bernardo Elementary School. Ang grade ko po ay grade 3. Ang age ko po naman po ay 9 years old po. So, ang edad ninyo, 9 and 10 years old, grade 3 and grade 2. Diba? So, nung pinili kayo, hindi kayo magkakilala? O magkakilala na kayo? Magkakilala po. Magkakilala na kayo. So, paano nyo nalaman na kayo ang napili para mag-workshop? Anong naramdaman nyo? Aware ba kayo yung sa pupuntahan ninyo? At first, di po kami aware kung saan po kami pupuntahan. Pero excited naman po kaming lahat. Excited kayo na kayong pinili. Paano kayo pinili ng school ninyo? Parang pumili po yung school namin ng 5 bata po na kasya po dun sa need po dun. Sinabihan kayo ng teacher nyo kung sino yung gusto sumali dito? In-explain ba sa inyo anong gagawin nyo? Hindi naman po. So, Sinali po walang kami. explanation, pero sumagot kayo gusto nyo. Opo. Okay. So, ganun din ba na-experience ninyo? Pinili lang kayo, tapos sumagot kayo ng yes. Anong reaction ng magulang niyo dito? Okay naman po sila. Kayo, ganun din? Opo. Hindi sinabi ng mami o daddy niyo, ano ba yan? Hindi niyo kilala, baka mamaya may alam natin, di ba? Sa pangyayari ng paligid natin yan, daming mga kababalaghang nangyayari na hindi rin kaaya-aya. So yung security, safety niyo napakalaga. And then in spite of that, binigyan kayo ng trust ng inyong magulang. Opo. So hindi kayo nahirapan humingi ng permit, tama? Okay. So, kaya namin naisip na interviewing kayo kasi ako naniniwala sa age ng 9 to 10 years old, magagaling lahat. Kahit public school or private school, pinakita nyo and you have proven to me, tama ako. And before we proceed sa question, I would like really to congratulate first Alana, Best Actress. Tapos yung dalawang Best Supporting Actress, kayong dalawa, no? Which is the first time ginawa namin. Pero ang galing nyo maging kontrabida. Yung mata ninyo, expression nyo, tapos may pagganun-ganun action pa kayo, no? Pero ang maganda dito, si Alana, kahit inapis, tapos kayo, 2 pilyo, ganun din. Inano na siya ng kaibigan niya. Nagdagdag pa kayo ng problema. Ang pinakamaganda sa huli, hindi ka nagsumbong no? Malungkot ka lang, your mother saw you, imbis na nag-react, hinimas-himas. So makikita mo yung bonding ng nanay, ng magulang, napaka-importante. Pag may problema, hindi yung papagalitan, kundi naintindihan, di ba? So your story was really a very good example, no? Kasi because of your acting, nakuha ninyo, at the same time, dami yung hakot na award, ha? Imagine mo, best film sa junior, kasi ang kalaban nyo dito is 12 to 15, 16 years old from Zamboanga sa Dipolog, di ba? Best poster. Sa poster pa lang. Nung nakita ko yung poster nyo, napakaganda. Animation first time nagkaroon tayo ng animation. Mahilig ba kayo sa animation? Hindi.
Hindi, naintindihan yun, yung si Miss Cathy, nung tinuturuan kayo, naintindihan nyo Opo. agad. So, nagkaroon kayo ng interest, tama? So, nung ginawa nyo, pinakita sa akin to choose the best poster. Yung kamay nyo ang gumagalaw dun sa, boses ng pagbabago. Ang interpretation niya, if you want change, you have to work together. Yung teamwork, napakalaki. Yung kamay nyo gumagalaw because you want to succeed. So, na-relay. Hindi ko pa alam ang story, pero sa poster pa lang yon. At yung title, nag-jive kasi boses ng pagbabago. Working together, we can make a change. Yun ang message doon, di ba? So, best direction, there's no doubt. So, anong naramdaman nyo when you started to be given recognition na nanalo kayo sa daming awards? So, we start with you. Anong naramdaman mo? Deserving ba kayo talaga manalo? Actually po, di naman po ako nag-assign na manalo ako kasi. Ang ganda po kasi nasa ibang group. Tapos yung sa amin po, parang simple lang po. Tapos yung rinig ko po na nanalo kami, sobrang saya ko po kasi naranasan ko po mag-film, mag-act, parang artista po. So, ang feeling mo, hindi kayo mananalo kasi maganda yung kalaban, yung group. Yun ang feeling mo, tama? So, ikaw, anong naramdaman mo na nung ginagawa ba ninyo noon, talagang feeling mo, kailangan manalo kami o kahit na hindi manalo, okay lang sa inyo? Actually, pwede po kahit ano dun kasi first time lang po naming lahat dito sa team po namin. So, Kaya di po kami nag-e-expect na manalo again. first night, hindi kayo nag-e-expect, which is a very good attitude. Ikaw, ganun din ba, anong pakiramdam mo? Nung kahit manalo, matalo, anong pakiramdam mo? Ako po, okay lang po sa amin kahit manalo kami. Ganon. Katulad po ng sinabi nila, Alana, okay lang po sa amin. Kasi po, magaganda po yung mga gawa nila. Di po namin expect na kami po yung makukuha. Ganon po. Hindi nyo naramdaman, maganda rin kayo gumawa? Hindi nyo na-feel yun? Hindi po. Yung at least dito pinakita na napaka-simple no, pero nag-enjoy kayo sa ginagawa nyo. Ikaw, like 9 years old ka lang, pareho kayo, di ba? So, hindi nyo expected like sa kanila na mananalo kayo? Yung isip ko po nung nag-film kami, akala ko yung pag ano ko ng camera, pangit. Pero nung pinood na namin, maganda pala. Okay, so very proud ka na. Opo. Pwede ka na talaga mag-sparkle kids sa tingin mo. Hindi pa. Okay. Ikaw, anong naramdaman mo sa experience mo ngayon? Masaya naman po. Masaya. Napakagaling ng mga bata. They deserve to win the best fields. Kung ano yung masishare nila sa inyo, siya po, abangan nyo sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Sino nag-concept? Kasi murang isip nyo, 9, 10 years. Sino tumulong sa'yo magkaroon na itong gusto naming gawin story? Sino Kaming nag-concept? dalawa lang po ni Alana. Ang nag-usap. Oh. Paano nyo nakuha na itong ipalabas natin, itong ikwento natin? Meron ba kayong personal experience? Kayo ang pinagbubuli o nabuli nyo iba? Opo, sa school po, marami din pong ganon. Maraming gano'n. Pero personal, hindi mo na-experience. Hindi po. Nakinig ka lang sa man nangyayari. So, ikaw, Alana, nung kino-concept nyo, kasi maganda simple but malinaw. Ano po kasi, yun po yung naisip ko kasi, naranasan ko po yun. Yung grade 4 po ako, nag-exam po kami nun, parang gusto po nila kumapya kaso ayaw ko po. Tapos nagalit po sila sa akin. So, hinango mo ang story mo based sa experience mo. Tama? Pero, yung nabinuli ka because of that. Pero with that experience, ngayon nakita mo, mahalaga yung ano ang tama na hindi dapat tulungan yung mga nagkakamali. Ngayon ba, do you feel so proud na you did the right thing? Do you think after this experience, yung masamang nangyari experience mo, binubuli ka, mai-erase na yan? Hindi ma-erase, why? Ang maganda dito, Alana, na-express mo.
dapat merong healing mangyayari sa iyo kasi nakita, hindi ikaw ang mapapaya dito eh. Ang mapapaya, yung nagbuli sa iyo na mali ang ginawa nila. Hanggang ngayon ba, andun yung takot mo, mabuli ka? Hindi na. Because I heard you were elected as president. So, ibig sabihin, meron kang leadership and that experience should not be the one to put you down, but rather it should be the one to lift you up na tama yung ginawa mo, tama yung decision mo, hayaan mo yung magbuli. Noong nangyari binuli, kanino mo sinabi yung experience mo, Alana? Kinimkim mo. Umiyak ka na lang, ganon. Pero ngayon, na-release mo, na-share mo ang story, meron bang sa pili mo parang gumaan ang loob mo? No, di ba? So, dapat hindi mo na, ibig ko sabihin, after telling us a story, don't be ashamed of what you did, but be proud of what you did kasi ang ginawa mo ay tama. Ano bang pangarap niyo one day? So, start with you. So, anong dream mo to be one day? Artista po. Artista? Eh, ang daming pwede dyan. Bakit artista? Or doktor din po, ganun. It has to be something you really like and love to do. Yung something relevant. Kasi ang artista, ang mundo, napakaliit pa ninyo para sumali. So, kung Mag-aral ako, mo na po ng maayos. mag-aral, tapusin ang pag-aaral mo. So, ikaw na, anong pangarap mo, Elisha? Maging doktor po or architect. To be a doctor, to be an architect, doctor, that's good. Ikaw naman, Alana, with your experience, may pangarap ka ba o you will live in fear? Ano po, katulad nun po sa kanya, artista po or teacher. Teachers or artista. I would rather you become a teacher, maging ehemplo ka kasi alam mo anong dapat ituro na tama o mali, di ba? So ikaw, ano ang pangarap mo? Yung pangarap ko po ay sumali sa mga parang GMA Network o ABS-CBN or Channel TV5. Ayun po Artista yung- din. May isa pa pong pangarap na gusto ko po rin maging piloto. Piloto. O okay. kung hindi ko po maging piloto, pwede bumbero. So ikaw ngayon, Direk, so ano yung pangarap mo? Lawyer po. Lawyer, okay yan. Bakit lawyer? Lagi po ako nagtatanggol ng mga tao pag inaaway po sila. Parang ganun po. Pinagtatanggol mo. Opo. Okay. So at least yung experience mo can really leave you. Kasi pag ganitong edad mo, 9, 10, it can change. No? Pero ang maganda is that meron kayong pangarap. Masasabi nyo, you grew up in a very nice family upbringing o may problema kayo sa pamilya? Wala naman po. So nakikinig. Pag meron kayong chismis, meron kayong balita, nakikinig naman sa inyo. Apo. Okay. At least nakikita natin sa attitude na magandang upbringing. How about ikaw, Alicia? Same lang din po sa sinabi po ni Irish. Maayos naman po pamilya namin. So ikaw, Alana, wala ka din problema sa magulang? Wala po. So nung inaapi ka, bakit hindi mo sinumbong sa magulang mo? Why do you keep yourself if your parents are there to support you? Hindi mo alam. Dahil natakot ka, pagalitan ka, o what? Wala ka din kaibigan na pwede mo sabihin, o let's say, hindi mo sinabi sa teacher mo na binubuli ka. Hindi. Kaya at least it's a lesson, no? Kung merong hindi magandang nangyari, don't be scared to speak up, but tell it to somebody like your teacher. Kung sa school, teacher, classmates, sabi mo sa isang very close friend at samahan ka sa principal, you have to speak up para ito hindi mangyari sa iba. Okay? So ikaw naman, may problema ba sa pamilya mo? Wala naman po. Supportive din ang parents mo, nakikinig sa inyo. Opo. Hindi yung pag nagbalita ka, sinasabi, bata ka pa, huwag ka maingay. Hindi naman ganon. Hindi naman po. Okay, so ikaw, direct. Same lang po kay Lorente po. Wala naman din po problema sa pamilya ko po. So, because of your support coming from your family, ngayon naiintindihan ko bakit you were able to come up with a very good storytelling because you grew up with love, tama? Merong pagmamahal kayo naramdaman sa mga magulang nyo kaya gusto nyo ipakita o suklian din ng tamang gawa.
Tama? Sa dami ng award na kuha nila, they really prove to us talagang kahanga-hanga po sila. At ang pinakamaganda is based on true experience. And it's a lesson that we have to learn. Makikita natin na yung mga bata, napakasimple lang ang pangailangan nila. May pangarap sila, pero the courage is there. Kaya sana, yung nakita natin, yung kanilang courage dito na express nila through Hear My Voice is something that this film really deserve a Heart Award kung saan na-touch ang karamihan ng juror. It's 100%. Yan ang pinili sa 3 film na nakita natin naglaban-laban. Although, ang isa pang magandang attitude nitong mga bata, they don't expect to win, yet they win 7 awards. Diba? Kahanga-hanga. So, itutuloy natin sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Nakita natin Alana, Alicia, at Ira, no? Iris, at kayo din dala Alden, tsaka Derek. Kasi sabi nyo, it's based on true experience at true personal encounter ni Alana. Why choose the title, Boses ng Pagbabago? Kasi po dun po sa story, based on the story po, binuli po si Alana and nagbago din po yung dalawa niyang friends after po na malaman na mali po yung ginawa nila. That's why, yun ang sinabi nyo, yung pagbabago, napakalaga. Okay. Based sa personal experience nyo sa attending dito sa workshop, meron kang gusto i-share sa school, sa classmate mo, sa magulang nyo, o kung ano, any message after your experience here sa workshop na ito? Gusto ko lang po i-share sa kanila yung Anak TV and yung mga tinuro po sa amin na animation, ganun po, and yung cameraman. Yan po, i-share ko po yun sa kanila. I-share mo, nag-enjoy ka, di ba? Ikaw naman, Alicia. Same po kay Irish, isi-share ko din po sa mga kaklase ko yung Anak TV and then po yung workshop po dito. And na itigil po nila yung bullying kasi po mali po yun. Yes, Alana. Katulad lang din po ng kay share ko lang din po yung Anak TV, yung mga natutunan ko po. I-share nyo, pero anong mensahe nyo sa mga anong i-share nyo sa kanila? I-share ko po sa kanila yung way nyo po ng pagtuturo. The way ng pagtuturo. So magaling ang mga speaker natin. So ikaw naman, anong mensahe gusto mo i-share sa classmates, sa magulang, sa school? Gusto ko pong i-share sa mga magulang ko ay yung mga tinuro sa amin, Hear My Voice, Anak TV, ayan po. Ayan po yung mga gusto ko i-share sa magulang ko. Na hindi nagkamali sa pagpadala sa iyo dito, binigyan ka ng freedom to join, tama? Pinayagan ka, binigyan ka ng permit, no, to experience this once in a lifetime encounter nyo dito, Opo. diba? Ikaw ang pinakalas. Ano gusto i-share mo after yung experience nyo dito sa workshop? I-share ko po din yung Anak TV, mga natutunan ko po sa mga lahat ng film na to, yun. So, dito nakita natin, naintindihan nyo bakit tinawag kayo, bakit naging ilaw ka sa school ninyo, you become the light. Because you share your talent, your skill, your experience, di ba? At yung courage nyo. Dito natin nakita, the way they answered the question, they know what they are doing. Di ba kahanga-hanga sa murang edad nila ng 9 to 10 years old dito sa sabihin natin sa school, no, Ponciano Bernardo Elementary School, pinakita nila kahit ito po ay public school, mayroon pa rin magagaling na bata. It's just a matter of being exposed to the right way at the same time, yung support ng magulang, trusting their child to be trained, I think mahalaga ito. No? Tsaka yung pag-aruga ng magulang sa bahay pa lang, tamang-tama, ito po ang nakikita natin sa kanila. Hindi sila nag-iisip ng masama, hindi sila nagbubuli ng tao because they grew up with love.
with support, with, sabihin natin, yakap ng magulang. Dahil nga, masaya sila sa kanilang paligid, kaya ang nasa isip nila, puros positive. Hindi ba? Na gawa lang nila itong story, boses ng pagbabago because of personal experience ni Alana. But now, nakita natin, kinimkim niya ang kanyang problema. But now, I hope, Alana, you will smile, you will not cry, kasi na-express mo in such a nice way na yung ginawa mo hindi dapat ikahiya, kundi it's something to be proud of kasi kahit magkakaibigan, hindi niya tinuruan ng maling gawa, kundi siyang nag-suffer, siya ang inapi dito, pero hindi niya na-express, kaya nga nung kine-question natin siya, napaiyak siya. But now I hope after filming this boses ng pagbabago, Alana should be very happy because ang mensahe nito ay napaka-positive. Dahil makikita niyo sa murang isip nila, alam na nila ano ang tama, ano ang mali. So ang ma-advise ko lang dito, lahat sila may pangarap. Maganda din yung pangarap, maging doktor, maging bumbero, maging piloto, maging lawyer, di ba? Maging architect. There is no doubt, murang isip pa sila. They need also to have dream. Sana, yung pag-aartista, simple lang, yan ang uso ngayon. Pero hindi natin po sila ina-advise na pumasok sa mundo ng showbiz because it's not for them. They have a dream, a better dream, and I hope with the support of the school, with the principal, with the parents, at yung mga classmates nila, they can pursue their dream. At itong experience na ito, maybe in the future, may makita tayong writer, editor, cameraman, we don't know. Kasi napakabata pa nila to have a fixed decision. But what is important, they have the courage to speak up. So, sana nagustuhan po nitong, sabi natin, itong first episode natin this week, no, with children from Bernardo Ponciano Bernardo's Elementary School na mga 9 and 10 years old at kahanga-hanga sila na nakita natin with their leadership, their talent, their skill, their creativity, their courage, may pag-asa po ang ating bayan. Kung isa man sa kanila sa ganitong generation, meron lakas loob magsalita ng tama, magsabi ng totoo, I think our chance, our country will have a good future with this kind of kid. So, sana nagustuhan po nitong episode natin hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira. At yung susunod natin, sino po sila, siya po abangan nyo sa susunod na linggo. Power to unite, bless her now with heaven's grace. May her days be crowned with mercy. Till we see you face to face. Power to unite. Today we thank you for the gift her life has spun. Glory be to God the Father, through the Spirit in the Son.